I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagpatuloy ang mainit na labanan nina Hajan at Mokgang-in, ang Vice Palace Master ng Sword Palace. Sa kabila ng angking lakas at galing ni Mokgang-in ay nagtagumpay si Hajan na makipagsabayan sa kanya, na labis namang ikinamangha maging ng kanyang kalaban. Habang patuloy ang laban, nagbigay ng utos si Jong Risan sa kanyang tauhan na maghanda para sa posibleng pagtakas, alinsunod sa utos ni Hajan na huwag mag-atubiling umalis kung sakaling matalo siya. Nakatanggap si Hajan ng pamatay na atake pero nakasurvive siya gamit ng demonic energy, at pinilit niyang makatayo. Habang dahan-daw ang naglalakad palabas ng usok si Hajan, pinipilit niyang itayo ang kanyang sarili sa kabila ng matinding pagod at kirot na nararamdaman. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, at bawat hakbang ay nagdudulot ng dagdag na kirot sa kanyang katawan. Hindi niya mapigil ang maglabas ng malalim na buntong hininga, kasabay ng pagsuka ng pagdugo. Sa kanyang isip, alam niyang ang kanyang isipan ay matagal nang nakarating sa Absolute Demon Realm, ngunit ang pisikal na limitasyon ng kanyang katawan at inner energy ay hindi magawang sumabay sa napakabilis na paglago ng kanyang kapangyarihan. Nakakainis na katawan to. Mukhang hindi pa ito perpekto, inis na sabi niya, kasabay ng pag-ubo ng dugo na umagos sa kanyang katawan. Sa kabila ng lahat, ang determinasyon niya ay matatag pa rin, at tila nag-aalab ang kanyang mga mata sa hanggaring tapusin ang labanan. Samantala, mula sa makapal na usok ng pagsabog, lumitaw ang malabong anino ni Mokgang-in, pilit sinasalubong ang galit at pangungutya sa bawat hakbang. Ang espadang naging kanyang sandigan ay tuluyan ng naputol dahil sa paulit-ulit na naging pag-atake ni Hajan gamit ang blade technique. Galit na galit ang tinig ni Mokgang-in habang sumisigaw, "Ikaw, bastardo ka, ang lakas ng loob mo." Ang kanyang tinig ay puno ng siphayo at pagkamuhi. Ang pagkatalo sa kamay ng isang batang mandirigma ay isang insultong hindi niya makakayang tanggapin. Sa kabila ng matinding pagod, ang dalawa ay nakatingin sa isa't isa, si Hajan, na may galit at determinasyon sa kanyang mga mata, at si Mokgang-in, na may panggigigil at pagmamalaki, handang ipaglaban ang kanyang karangalan kahit sa huling hininga. Ang kanilang sagupaan ay umabot na sa sukdulan, at sa bawat segundo, nagiging malinaw na ito'y magiging isang labanang mag-iiwan ng bakas sa kasaysayan ng martial world. Halos hindi makilala si Mokgang-in dahil nasunog ang kanang parte ng kanyang mukha at ang kalmado niyang disposisyon ay napalitan ng nagngangalit na ekspresyon. Hindi siya makapaniwala na ang isang batang martial artist ay nalampasan ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada. Naisip niya sa kanyang sarili, malayo na ang kanyang narating pero hindi pa rin balanse ang kanyang kakayahan. Bulalas niya, ang isang tulad mo ay gumagamit ng chi sword control. Hindi maaari, at kahit naputol na ang espada, tumalon siya at akmang aatake kay Hajan. Naisip naman ni Hajan, maaaring ikamete ko na talaga kapag nataman ako ng atake niya, pero bagamat nanghihina, walang pagpipilian si Hajan kundi lumaban kaya pinulot niya ang kanyang espada at tumalon din upang salubungin ang paparating na atake. Habang sumisigaw, "Kailangan kitang patayin." Sumigaw rin pabalik si Mokgang-in, "Tumahimik ka." At muling nagkiskisan ang kanilang mga enerhiya. Sa gitna ng labanan, sabi ni Mokgang-in sa kanyang sarili, "Ginawa ko ang Ghostly Eye Brilliant Sword upang makamit ko ang Chi Sword Control at Blade of the Mind, ang rurok ng pagiging isang eskrimador." Pero sinasabi mong gumagamit ang bastardo na ito ng isang teknik na mas advanced pa kaysa sa Ghostly Eye Brilliant Sword. Kailangan ko siyang patayin. Sa gigil at matinding galit na tila wala ng saysay ang pag-iingat, sumiklab ang bawat galaw ni Mokgang-in. Hawak ang kanyang espada, bumuwelo siya. Samantalang nang tumapak sa lupa si Hajan, ay mabilis niyang sinipa ang lupa at buhangin patungo sa mukha ni Mokgang-in. Isang taktika na hindi inaasahan ni Mokgang-in, kaya sa isang iglap ay napuno ng buhangin ang kanyang mga mata. "Napakababaw ng galaw mo, hayop ka."
Galit na sigaw ni Mok Gang-in, na puno ng puot at pagkasuklam habang kinikiskas ang kanyang mga mata. Gumamit ka ng maruming taktika gaya nun. Mamatay ka na. Nang bumwelo siyang muli, mabilis niyang inihataw ang kanyang espada sa direksyon ni Hajan, ngunit sa liksi nito, madali niya ulit itong nailegan. Sa bawat pag-iwas ni Hajan sa mga malalakas na atake ni Mok Gang-in, unti-unting nababahala ang kanyang isipan, nararamdaman ang kanyang kahinaan. Alam niyang halos ubos na ang kanyang inner energy, at ngayon, nakikipagbuno siya sa bawat hakbang ng kalaban. Sa bawat galaw, alam niyang wala siyang lakas para tumakas o makapagpahinga. Sa kanyang isip, isang tanong ang sumulpot, puno ng pagdududa at pangamba. Matagal na rin mula nung huli na naharap ako sa ganitong sitwasyon kung saan pakiramdam ko ay mamamatay na talaga ako. Talaga bang katapusan ko na ngayon? Ngunit sa isang mabilis at mabagsik na galaw, nagawa ni Mok Gang-in na isaksak ang natitirang talam ng naputol niyang espada sa tagiliran ni Hajan. Tinanggap ni Hajan ang sakit, at isang pigil na sigaw ang sumambulat mula sa kanyang bibig. Hindi siya makagalaw ng maayos, at ramdam niya ang matinding kirot ng sugat sa kanyang katawan. Sa gitna ng labanan, napabuntong hininga siya, isang hudyat ng kanyang pagkapagod at kawalan ng pag-asa. Habang dinadama ang kirot ng sugat, unti-unting bumabalot ang kanyang isipan ng pagkadismaya sa sarili. Tila napagtanto niya ang mga nagdaang oras ng labanan, isang walang tigil na pagsubok para patayin ang kalaban, sa kabila ng kanyang mga prinsipyo at layuning dati niyang pinanindigan. Muli siyang bumulong sa sarili, puno ng pagsisisi, ano ba ang ginagawa ko ngayon? Kanina pa ako lumalaban ng may tanging layunin na patayin siya hanggang ngayon. Ang mga kilos ko, wala na rin pala akong pinagkaiba sa mga taong pinakakinamumuhian ko. Sa sandaling iyon, tila hinukay ni Hajan ang kaibuturan ng kanyang puso. At nakita ang sariling lumalaban, hindi para sa isang prinsipyo, kundi dahil sa galit at paghabol ng tagumpay. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang pinakakinamumuhian sa kanyang sariling mga mata. Habang tinitipon ni Mok Gang-in ang enerhiya sa kanyang braso, lumikha ito ng isang matalim na chi na hugis espada, nagbabadyang ilunsad ang isang huling mabagsik na pag-atake. Ngunit tila balewala ito kay Hajan, na patuloy na naglilimayon ang isipan sa kanyang sariling mga tanong. Sunod-sunod ang mga gumugulo sa kanyang isip, mas matalim pa kaysa sa alinmang espada. Hindi ba't dapat ang pagtatanggol sa sarili ko ang mas mahalaga kaysa sa mga misyon ko? Hindi ba't survival ang pinakamahalagang bagay? Ang buhay ko ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Bumalot sa kanya ang magkahalong lungkot at pagkadismaya dahil sandaling nabulag siya ng pagkamuhi sa puntong nakalimutan na niya kung sino ba talaga siya at kung ano ba ang tunay niyang ipinaglalaban sa pangalawang buhay niyang ito. Sa sandaling iyon, humiwas si Mok Gang-in sa katawan ni Hajan gamit ang matalim na chi. Ramdam ni Hajan ang mas masakit na kirot na sumiklab mula sa sugat, ngunit mas nangingibabaw ang sakit na dulot ng kanyang pagsisisi. Walang lumabas na anumang tunog ng pagdaing o pagdaramdam. Ang kirot sa kanyang katawan ay tila nalulunod sa bigat ng kanyang pagninilay. Tanong niya sa sarili, bakit ba ako lumalaban ng ganito katindi? Ano ba ang tunay na halaga ng laban na ito para sa akin? Halos wala siyang maisagot sa sarili. Samantala, tumatawa si Mok Gang-in habang pinagmamasdan siyang nag-aagaw buhay, at sinabi, sigurado akong hindi ka na makakagalaw ngayon sa ganitong klaseng pinsala. Panalo na ako. Sa sandaling iyon, bumalik sa isipan ni Hajan ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mabigat na paghihiganti sa First Elder, ang pagbalik ng pangarap na kalayaang abot kamay na niya, at ang tindi ng kanyang desisyon na mamuhay ng totoo sa ikalawang pagkakataong. Kitang-kita sa kanyang alaala ang mukha ng First Elder nang wakasan niya ang buhay nito, at ang labis na pananabik sa panibagong buhay. Kasabay nito, naalala niya ang mga salitang binitiwan niya kay Mok Gang-in, ayaw kung may kumukuha ng target ko mula sa akin. Sa muling pagbabalik ng mga alaala, bumalik din ang pangunahing layunin ni Hajan,
na tila isang muling paggising ng kanyang diwa. Ang mga salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ay mas matatag kaysa sa anumang pagdududa o takot, huwag mong kalimutan ang iyong tunay na sarili. Alam niya na ang kanyang pagkatao, ang kanyang misyon, ay hindi natutukoy ng paghihiganti o pagkawasak lamang. Hindi siya dapat mawala sa kanyang sarili at sumailalim sa kanyang mga emosyon, gaano man katindi ang mga ito. Napadilat si Hajen at sa isang mababang tono ay tinawag ang pangalan ng kaibigang Zoro, Goldie, at saka humandusay sa lupa, naliligo sa kanyang sariling dugo. Narinig naman ni Goldie ang tawag niya at handang tumugon. Samantala, sa may nawasak na tarangkahan, nakarating na sa Jaksa family si Gogu at ang mga blackguards ng Pinolo Hall. Natano nila ang isang kakaibang malakas na liwanag na nagmumula sa loob. Tanong ni Goji, ano ang liwanag na iyon? Ngunit agad din siyang lumingon sa mga blackguards at pinag-utos, maghiwa-hiwalay kayo at hanapin ang ikatlong batang Panginoon. Ang matinding liwanag na nakita ni Gogu ay nagmumula walang iba kundi galing kay Goldie, na ngayon ay nag-evolve sa isang mas malaki at mas mabangis na anyo. Mas matatalas na mga kuko at mga pangil, nag-aalab na mga mata, at malagang buhok, isang nakakasindak na nilalang ang sumalubong sa mga taga-Sword Palace. Sa bawat yapak niya ay nabibiyak ang nilalakaran, at walang magawa ang mga tauhan upang pigilan siya. Lumundag ng mataas si Goldie at nilampasan ang mga taga-Sword Palace. Laking pagtataka nila habang tinitingila ang mahiwagang nilalang, at napatanong sa kanilang bawat isa, anong meron sa sorong iyon. Umakyat sa bubungan ng isang gusali si Goldie at umungol ng malakas, habang nagliliwanag sa kapangyarihan, napapalibutan ng tila mga kidlat ng liwanag. Maging ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pula at asul, at lahat ng mga kalaban na tumitig sa kanya ay tila nahipnotismo at hindi makaalis sa kinatatayuan. Maya-maya ay napuno sila ng di maipaliwanag na galit at kinalaban nila ang isa't isa. Laking pagtataka ni Dongpil sa kanyang nasaksihan at napatanong sa kanyang sarili, ano ang nangyayari? Hindi ako makapaniwala sa ang aking nakikita. Nilalabanan ng mga swordsmen ng Sword Palace ang isa't isa. Parang lahat sila ay nababaliw na. Pinag-utos naman ni Jong Risan na umatras ang lahat ng Seeking Guards at umalis sa gitna ng mga naglalaban. Inobserbahan ni Jong Risan ang mga pangyayari, at sabi sa kanyang isip, iwinawasiwas nila ang kanilang mga espada laban sa kanilang mga kaalyado na parang sinusubukan nilang patayin ang sinumang nasa harapan nila. Ni hindi sila gumagamit ng mga tamang sword techniques. Lumapit si Dongpil kay Jong Risan upang alertuhan siya dahil pareho silang nasa gitna ng mga labanan, aniya, Patriarch ng Goguryeo. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hindi ito maganda. Kailangan nating alisin lahat ng mga mandirigma mula rito. Nilakasan nila ang kanilang mga boses upang utusan ang lahat ng mga kasamahan nila na umatras. Retreat! Retreat! Sigaw nila. Di nagtagal ay nakapasok na sa loob si Gogu at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang tagpo. Nauutol na sambit niya, hay hindi ako makapaniwala. Isa itong massacre. Nakita niyang nagpapatayan ang mga eskrimidor at tila umuulan ng dugo sa buong bakuran. Pagkatapos ng malaking trahedya, nang maubos na ang lahat ng mga tauhan ng Sword Palace, bumuhos ang malakas na ulan. Huli na nang makita ni Mok Gang-in ang mga nakahandusay na katawan ng lahat ng kanyang mga tauhan. Sumigaw siya, anong ginagawa ninyong lahat? Hindi siya makapaniwala sa Katekot takot na tagpong tumambad sa kanya. Samantala sa kanyang likuran ay nakaabang na ang mabangis na anyo ni Goldie. Nagliliwanag sa nakapalibot na aura. Nilingan niya ito at napatanong sa kanyang sarili, ang lahat ng ito, ay kagagawan ba ng mabangis na hayop na ito? Napagtanto niya na ang kanyang kaharap ay hindi isang tunay na nilalang. Nang makita ang nagliliwanag na mga mata ito, nakita niya na ito ay isang katauhan ng katauhan, isang bagay na mababasa sa mga alamat. Puno ng pagkasindek, tinanong niya ito, ano ka? May sumagot na boses, Goldie. Napalingon siya sa pinagmula ng boses na ito,
Walang iba kundi ang ikatlong batang Panginoon na gumagapang sa gilid, pilit itinatayo ang kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag, isang mitolohikal na nilalang na nagpoprotekta sa solitary bamboo grove. Kumapit ng mahigpit si Hadjan sa nabiyak na sementadong lupa, ang lakas ng pagkakahawak niya ay sapat upang humugis ang mga bitek nito. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan, unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat, tila pinapalitan ng kakaibang enerhiya ang bawat hiwa at galos sa kanyang katawan. Si Mokgang-in, na kanina lamang ay tiwala na sa kanyang tagumpay, ay napaatras sa pagkasindek. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ang akala niyang bangkay na ay muling nakatayo sa harap niya, puno ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Binalot ng takot ang kanyang isip at tinanong ang sarili, ano ito? Nabuhay ba siyang muli? Paano ito nangyari? Bagaman hirap, unti-unting naitayo ni Hadjan ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, ramdam ang sakit ngunit may bahid ng ginhawa sa kabila ng lahat dahil buhay pa siya. Sa ilalim ng ulan, ang dugo mula sa kanyang mga sugat ay bumubuhos pababa sa kanyang mukha, tila nakikipagsabayan sa patak ng tubig. Ngayon ay bumungad ang isang malademonyong ekspresyon sa kanyang mukha, isang ngiti na puno ng kasamaan at kawalan ng pagkakakilanlan sa kanyang sarili. Ang titig niya ay nagpatigil ng mundo ng kanyang kalaban na nasindak dahil sa kanyang pagbabago. Ngayon ay tila hindi na tao ang kanyang kaharap kundi isang halimaw na muling nabuhay para maghasik ng lagim. At mas lalo siyang nagulat nang mapansin na mabilis na gumagaling na ang kanyang mga sugat kabilang ang malaking sugat na kakahiwa pa lamang niya sa katawan nito kanina. Nang inag sa takot si Mokgang-in nang makita ang tila halimaw na pagbabago sa batang Panginoon. At naisip niya, hindi ako pwedeng lumapit sa kanya. Kailangan kong makalayo rito, hindi ko siya pwedeng labanan. Nang gumaling ang kanyang mga sugat ay tila isang dagat ng kadiliman ng bomb-alot sa paligid ni Hadjan. Ang kanyang buhok ay umaangat sa ere habang ang kanyang mga mata ay nagdilim, taglay ang panibagong lakas na hindi niya alam kung saan nagmula. Umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa batang Panginoon, at kasabay nito ay halos matamba ang lahat sa lakas ng alon ng kanyang chi, tila isang malaking unos at kidlat ng enerhiya. Si Mokgang-in, sa kabila ng kanyang tapang at karanasan, ay di mapigil ang kilabutan. Alam niyang sa ganitong estado, wala na siyang laban sa kapangyarihan ni Hadjan. Nang inag siya sa takot at napagtanto sa sarili, hindi ko siya kayang labanan. Kailangan kong makalayo rito bago tuluyang hindi na ako makaligtas. Bawat hakbang niya ay puno ng pangamba, habang si Hadjan ay patuloy sa paglabas ng malaipu-ipong enerhiya. Ang mga alikabok, bato, at maging ang hangin ay sumasayaw sa gitna ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat segundo ay tila isang banta ng kamatayan kay Mokgang-in, at alam niyang ito ang sandaling magpapasya kung siya ay mabubuhay o tuluyang mapupulbos sa harap ng isang halimaw na minamaliit niya kanina. Sa gitna ng lumalagablab na ipu-ipu ng enerhiya, si Hadjan ay nakalutang sa ere, at nakapalibot ang 4 na espada sa kanya, bawat isa'y handang pumaslang. Ang kanyang buhok ay tila binabalot ng may itim na kidlat na sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit at determinasyon, na animoy nagbabagang uling na naghahandang lunukan ang sinumang haadlang. Ang bawat sandali puno ng tensyon, na tila hinuhubog ng bawat galaw niya ang mismong kalawakan. Mula sa umiikot na mga espada ay pinili ni Hadjan ang pinakamabigat at pinakamalakas na Dragon Scale Blade. Humigpit ang kanyang pagkakahawak dito, tila isinasanib ang kanyang kaluluwa sa matinding kapangyarihan ng espada. Tumagos ang malamig at nakakapasong tingin kay Mokgang-in, na walang nagawa kundi magtadges ang mga bagang at maghanda sa inaasahang pagbagsak ng paghahatol sa kanyang katawan. Ang martial arts na ginamit ko ay medyo nakakadismaya, ano? Ang kanyang tinig ay mapanlit, puno ng pagkamuhi sa sariling limitasyon kanina. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkadismaya, naging mas mabagsik ang kanyang aura, at ang pagkilala sa sariling kakulangan ay naging mitya ng mas malaking apoy sa kanyang kalooban.
Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila pamatak sa isip ni Mok Gang-in, nag-iiwan ng takot na unti-unting pumapatay sa kanyang determinasyon. Kasabay ng salita niya, nagpaikot-ikot ang mga tipak ng bato sa paligid, bawat isa'y nakalutang at waring humihinga kasabay ng enerhiya ni Hajan. Tila hinigop ng kanyang presensya ang lahat ng lakas sa paligid, at bawat maliliit na piraso ng bato ay nagsilbing saksi sa napipintong pagdanak ng dugo. Puno ng puot, iniangat niya ang kanyang espada sa ere, ang talam nito ay kuminang sa nakakatakot na ningning ng demonic energy. Ang kanyang boses ay dumadagandong sa buong kapaligiran, parang kulog na umaalingaw-ngaw sa mga bundok. Kung gayon, ipapakita ko na sa iyo ang tunay kong lakas. Sa bawat salitang binitiwan ni Hajan, ang hangin sa paligid ay lalong lumakas, at ang ipuwipoy nagmistulang isang higanteng dragon na nakapaligid sa kanya, handang lamunin ang walang kalaban-laban na nasa harapan niya. Ang demonic energy sa katawan ni Hajan ay naging isang nagbabagang apoy, isang walang hanggang puot na bumabalot sa kanyang katawan, at bumubuga ng takot sa puso ng lahat ng nanunood. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mok Gang-in ang napipintong pagkawasak na magmumula sa batang mandirigma. Alam niyang wala siyang sapat na lakas para humarap sa ganitong uri ng kapangyarihan. Sa lakas ng hangin at ang mabagsik na enerhiya sa paligid ni Hajan ay walang sinuman ang maaaring makalapit o makapigil sa kanyang pagwawala. Ang kapangyarihang bumabalot sa kanya ay hindi maikakailang isang simbolo ng tunay na halimaw na nagising sa loob niya, ang pinakamataas na antas ng kanyang taglay na talento. Sa sandaling iyon, umikot ang hangin ng mas mabagsik, handang ipakita ang tunay na anyunang ni Hajan. Ito ang tunay na malaimpyernong hangin, ang sabi niya, at ang kanyang tinig ay dumagundong sa buong paligid, at napuno ng pagkasindik ang lahat ng nakakarinig. Nang pakawalan ni Hajan ang kanyang atake mula sa ere, tila isang nagngangalit na dagat ng enerhiya ang sumalakay, at unti-unting pinupulbo si Mok Gang-in sa harap ng kapangyarihang walang kapantay. Walang nagawa si Mok Gang-in kundi mapasigaw. Pumaimbabaw ang nagwawalang alon ng enerhiya na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan hanggang sa ito ay tuluyang maglaho sa alingaw-ngaw ng kanyang mga huling hiyaw. Sa paligid, ang mga kaalyado ni Hajan na sina Dongpil, Jongrisan, at Gogu ay natigilan, baka sa kanilang mga mukha ang halo-halong emosyon ng gulat, takot, pangamba, at pagkasindik sa nasaksihan nilang kapangyarihan ng batang Panginoon. Ang kanilang mga matay nakatitig lamang, hindi makapaniwala sa naganap. Sa kanilang harapan, isang bagay ang umusbong mula sa kawalan, isang malagim na lotus na bulaklak ng demonyo na waring gawa sa dugo, na nasa gitna ng mga nakahandusay na katawan at matinding kaguluhan. Sa gabing iyon, ang malawak na kontinente ay tinakasan ng katahimikan. Isang panibagong Demon King ang ipinanganak, at ang kanyang presensya ay tila nagpapahayag ng isang bagong era ng kadiliman. Sa wakas ay nagtapos na ang matinding labanan sa pagitan nina Hajan at Mok Gang-in, at nagwagi ang ating bida sa kabila ng kanyang pag-aagaw buhay. Ano kaya ang mangyayari sa kanya ngayong umakyat ang kanyang antas at naging ganap na Demon King? Abangan sa susunod na kabanata.